Kaso ng 34 na nawawalang sabungero natagpuan sa Taal Lake. Noong 2021 hanggang unang bahagi ng 2022, isang nakakabahalang serye ng pagkawala ang gumulantang sa bansa. 34 na lalaking may kaugnayan sa Isabong ang bigla na lang nawala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, sa Santa Ana sa Manila, Laguna, Batangas, Bulacan at Cavite. Sila ay mga sabungero, empleyado at tauhan ng sabungan. Ang iilan ay huling namataan sa loob mismo ng mga sabungan, samantalang ang iba naman ay nakita sa CCTV na sumasama sa mga hindi pa nakikilalang lalaki. Simula noon, wala na silang balita. Ang Isabong ay naging 1 bilyong pisong industriya sa Pilipinas noong panahon ng pandemya. Legal ito, lisensyado ng pagkur at naging dahilan ng kita para sa ilan. Pero sa likod ng tagumpay ay isang madilim na mundo ng pandaraya, game fixing at illegal na transaksyon. Marami sa mga nawala ay umano'y sangkot sa mga insidente ng dayaan sa laban, mga rig na sabong kung saan malalaking halaga ng pera ang nakataya. Pinaniniwalaan ng ilang investigador na ito ang posibleng dahilan ng kanilang pagkawala. Dahil sa panawagan ng mga pamilya at ng publiko, nagsagawa ng C-Night hearings. Lumutang dito ang ilang nakakagulat na impormasyon. May mga tauhan ng pulisya umano na sangkot. May mga sabungero na inaanyayahan o kinumbinsi na pumunta sa sabungan bago tuluyang mawala. May mga testigong nagsabing may nililinis na tao, mga taong maaring makapagsalita laban sa operasyon. Taong 2021, nagmakaawa ang isang ginang sa mga taong kumuha sa kanyang mister na sabihin kung nasaan ito. Ang biktima ay tinangay ng mga armadong lalaki mula sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Sa ulat ng GMA News noong August 30, 2021, dumating sa bahay ng biktimang si Ricardo Junjun Lasco sa Barangay San Lucas, San Pablo sa Laguna ang mga armadong lalaki. Makikita sa kuha ng CCTV na bitbit ng mga armadong lalaki si Lasco nang lumabas ng bahay. May dala rin ang mga lalaki ng isang kahon na naglalaman umano ng mga alahas at pera ng pamilya. Parang awa nyo na, maawa po kayo. Napapanood po ito ng mga kumuha sa bahay namin. Maawa kayo. Hindi Diyos ang kumuha sa buhay ng asawa ko, kung hindi kayo po. Magkaroon po kayo ng konsensya. Umiiyak na pakiusap ni Princess Montanes Lasco, asawa ng biktima. Ayon sa mga kaanak, breeder ng manok si Lasco at isang master agent o humahawak ng patayaan sa online sabong. Nagsagawa ng vigil sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero na umaabot na umano sa mahigit na 20. Nakiusap din sila na ilabas na ang nawawalan nilang mga mahal sa buhay na hindi na nila nakita, makaraang magpaalam na pupunta lang sa magkakaibang sabungan. Humihingi naman ng paumanhin ang binuong Special Investigation Task Group ng PNP-CIDG sa mga kaanak ng nawawalang mga sabungero kung nababagalan sila sa kanilang investigasyon. Sabi noon ni Police Major General Albert Ferro, isa sa posibleng dahilan ng pagkawala ng mga sabungero ay ang tinatawag na double cross sa laban. Ayon sa kanya, ang tawag sa term ng sabungero ay tsupe. Pinapanalo nila yung hindi dapat manalo para kumita sila at doon sila pupusta sa mananalo. Si Charlie Atong ang may-ari ng Lucky 8 Star Quest, isang kumpanya na nagpapatakbo ng 3 isabong arena sa Manila, Laguna at Batangas, kung saan huling nakita ang 34 na sabungero bago sila nawala. Siya ay tinawag ng Senado para magbigay linaw sa pagkawala ng mga sabungero, ngunit hindi humarap sa unang pagdinig dahil umano sa kalusugan. Sa taong 2021, ayon sa testigo na si Alvin Inton, si Atong ang umano ang nag-utos kay Police Master Sergeant Michael Claveria na dukutin ang mga sabungero at sinabi pa nitong may 5,000 payday para sa bawat mapatay na sabungero. Subalit mariing itinanggi ng parehong si Claveria at si Atong ang naturang aligasyon. Isang testigo rin ang nagsabing ang chief security ng Arenas ni ang kabilang sa nagdukot.
Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon at sinabi na ito ay bahagi lamang ng isang sinadyang kampanya para siraan siya. Inakusahan niya ng orchestrated conspiracy ang mga kompetitor gaya ni Bong Pineda, dating PNP chief Camilo Casculan at ilang politiko bilang bahagi ng kanyang depensa. Alinsunod sa ulat, nakipag-ugnayan naman siya sa PNP-CIDG at sinabing tutulong sa investigasyon. Ilang tauhan niya ay nagbigay na ng testimonya. Ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, ay naglabas ng rekomendasyon sa PNP-CIDG at NBI na ituloy ang malalim na investigasyon laban kina Ang at ang kanyang mga tauhan. Mayroon ng isinampang kaso laban sa 8 security personnel sa Manila Arena, kabilang ang serious illegal detention at kidnapping. Ayon sa DOJ, ang pagtukoy sa mastermind ay hindi madali at patuloy ang pangangalap ng ebidensya. At ngayong 2025, isang nakakagimbal na revelasyon ang lumutang ng isa sa mga akusado sa kaso ay pumayag na magsalita. Ayon sa kanyang testimonya, hindi na sila makikita pa. Ibinaon na sila sa ilalim ng Taal Lake. Dagdag pa niya, matapos umanong pagtibayin ng isang grupo ang desisyon na patahimikin ang mga sabungero, isinakay sila sa van, dinala malapit sa lawa ng Taal, pinatay at itinapon sa bahagi ng lawa kung saan malalim at mahirap hanapin. Ang impormasyong ito ay ikinagulat ng publiko at ng pamilya ng biktima. Ngunit sa kabila ng testimonya, wala pa ring nahukay o natagpo ang katawan. Ang lawak at lalim ng Taal Lake, kasabay ng limitadong teknolohiya ng paghahanap sa ilalim nito, ay naging malaking hadlang. Hanggang ngayon, taon na ang lumipas, patuloy pa rin ang panawagan ng mga pamilya para sa hustisya. Wala pa rin konkretong kaso sa nagsara at wala ni isang katawan na natagpuan para mabigyan ng dignidad ang pagluluksa ng mga kaanak. Ang sinapit ng 34 na sabungero ay tila naglahong parang bula at sa kabila ng testimonya ng isang sospek, tila nagiging cold case na ito sa mata ng marami. Paano nakalusot ang ganitong uri ng krimen sa ilalim ng operasyon ng isang legal na industriya? Ilan pa kayang kaso ng pagkawala ang hindi na iuulat? Sino ang tunay na may kapangyarihan sa likod ng isabong at bakit hindi sila nahuhuli? Ang kaso ng 34 na sabungero ay hindi lang kwento ng pagkawala. Ito ay refleksyon ng bulok na sistema at kung paano ang buhay ng karaniwang tao ay madaling mabura kapag pera, kapangyarihan at kriminalidad ang naghahari.